Sa bawat pagkaing inihahain sa ating hapag, may mga kamay na walang sawang nagsusumikap upang matiyak na may sariwang gulay na makakain ang bawat pamilya. Ngunit sa likod ng bawat ani ay may mga kwentong hindi madalas nakikita. Mga kwentong hinubog ng sipag, pinatatag ng tiyaga at sinubok ng panahon. Ito ang kwento ng ating mga magsasaka. Sa episode na ito, ating makikilala ang mag-asawang halos 3 dekada nang inilaan ang kanilang buhay sa pagtatanim ng gulay mula Barangay Guangco, Balete, Aklan. Ako si Elizar Dominguez. Ako man si Rodely Dominguez. Almost 30 years na kami nga nagatanom itgulay iya sa Barangay Guangco. At sa loob ng halos 30 taon, ang trabahong ito ang kanilang nagsilbing kabuhayan. Malaking tulong din umano ang trabahong ito sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kabaho git sir do maibulig kamon ko amon nga kabuhayan. Syempre pareho man kami nga wabati na pos. So yagi lang kami sa bukid ron daya git adto pinaka main source it amon nga income sa among pagpangabuhi baga. Ay mabaho git ay mo nga bulig dahil nga every day ay kinahanglan kita it atong mga kinahanglanon. So kada adlaw kung may ma-harvest may magamit kita sa aton nga pagpangabuhi. So sa bilog pagid karon sir nga makabulig kita kamon ay sa adlaw-adlaw man namon nga consumption abigit sa gulay. Agsayod mo pa nga di mo ginakaon nga gulay pag buong mo baga pag ipo mo hay diretso gagi kaunon mo sayod mo nga uwait abo nga mga insecticides mo makaroyon. Ngani mabahugit ang bulig para kamon do pag pananom it gulay. Hindi lamang sila mag-asawa, kundi tunay ring magka-partner sa bukid. Sa bawat araw ay sabay nilang hinaharap ang bawat hamon upang mas mapagaan ang kanilang trabaho. Nakabuligan gid kami sir agud magumuro trabaho. So syempre ro imong mabatyagan habang gatanom may imo ro sir nga wish nga kabay pa nga ro imo nga gintanom may manami man magbunga itabo makabulig man nun sa pangabuhian. Dito sa kanilang taniman, mayroong mga okra, sitaw, pipino at kalabasa. Mayroon din silang mga mais at ilang root crops gaya ng kamote at kamoteng kahoy. Amo na ginatanom nga gulay hay okra, sitaw, tapos ampalaya, ano pa nga ni, mga pipino, sari-sari sir, mga kagabasa, mga makaroyon. Tulad ng problema ng maraming magsasaka sa bansa, nahihirapan din umano silang ibenta ang kanilang mga aning produkto. Dati abe sir hay daya nga ginalibod sa wa ta kamit munda baga nga ginadeliveran ka among magulay. Harvest namon to dagon to sa tindahan. Nga baligya ay kun amatay do nya ginalibod gid sir namon, mo para nga daya nga wa kami it do nya ginatawaan gid nya sang katawogan kundi ginalibod namon amon nga gulay. Gusto ko kunta no ro akon malang paabot sa aton nga LGU nga sa bilog namon nga kailangan bilang mga ngungumait mga gulay hay imaw ro may amon baga nga bagsakan it amon nga gulay may ready baga nga buo sa amon nga mga produkto mga harvest namon dahil din do sa bilog ay dahil kun abo do imo nga harvest ag uwait wa ka baga it ginabagsakan ay kanugon yang sir di mo makwartahan do imo nga ano. Bunsod na rin ang pabago-bagong panahon, nahihirapan din silang magpatubo ng kanilang mga pananim. Sa ngayon ay nagtanim na lang sila ng mga gulay na kayang mabuhay sa matinding sikat ng araw. Dahil para sa kanila, ang pagsasaka ay hindi lamang tungkol sa sipag at tiyaga, kundi pati na rin sa kakayahang umangkop sa pabago-bagong panahon. Medyo naglisod ako sir do sitwasyon doon dahil nga daya nga grabe abiro init. So doon nya nakita man yan ninyo kay nato nga dumata na may ide da makasurvive ag simpre ginatawaan gid amon sa panahon doon nya bunyagan. Ani ko namatay hindi namon maakomoda do pag bunyag dahil nga magayo abi sa do source tubig ginasagob sa suba ginabunyag sa tanom. Ay medyo abo nga baga nga mga bukod man nami ana nga tubo it pananom. Ag dahil sa init sir hay ro iba namon nga taron mga instead mga tagong or
abo nga sitaw, amon nga gin substitute lat sir mga balinghoy lat ang aron ag kamote dahil medyo ano sanda ho, makasurvive sanda sa init. Oo, do yun. May pagkakataon na rin umanong gusto nilang sumuko, pero mas pinili nilang magpatuloy dahil ang trabahong ito ay malaking bahagi na ng kanilang buhay. Mas pinipili rin nilang mag-practice ng organic farming at iniiwasan din umano nilang gumamit ng mga synthetic pesticides at fertilizers dahil sila rin mismo ang isa sa mga kumukonsumo ng kanilang mga produkto. Saka mo nabi nga magkasaway, doon namon yung pinakahilig. Ag mapili namon sir damon mismo nga makaon, awa abi kami gagamit more nga synthetic sa nga insecticide nga ginagamit sa pagtanom dahil nga kunya sa bukid ay like for example mga maragoso nga sa ginaputos na namon mismo dyaryo ro ana nga bunga dahil nga gakaon abi kami sir karon. So kun mga kami mismo naga-promote sa amon yung mga suki nga nagabakay nga wa kami gagamit insecticide karon dahil nga sama sa aton malain sa aton nga awa. So no yun kita. Ginapadayon naman sir hasta makara amon nga pagtanom. Bali organic. Oo. Bukod man sir Mix imo sir. Kung medyo hindi gid ama sarangan yun gid mga ugod, ay di ginagamitan gid namon doon ay iba. Pero kung habang pwede pa ay amon aron yung gina. Para sa mag-asawa, ang kanilang tunay na lakas ay nagmumula sa kanilang pagmamahal sa pamilya at sa kanilang matibay na pananampalataya sa Diyos. Naniniwala silang ang Panginoon ang kanilang gabay at sandigan sa bawat pagtatanim at pag-aani. Dahil para sa kanila, ang bawat masaganang ani ay biyayang nagmumula sa Kanya. Sapagkat kung wala ang Kanyang patnubay at pagpapala, hindi magiging maganda ang bunga ng kanilang pinaghirapan. Amon sir nga inspirasyon kara sa pagpananom naman ay siyempre ra akon sir nga pamilya. Ra akon yung pamilya, ra akon yung nga ag siyempre gusto man namon niya doon niya sandaro naging inspirasyon man namon nagsaamon yung pagpananom na makabulig man sa nga pag-eskwela. Ay gakalipay kami nga nagbangod sa amon niya gintanom ag siyempre ro yon sir nga nahibukon aksidente gid niya ginatanom mat namon kundi gina-partner namon do aton niya Ginoo sa aton niya pananom para nga Digit aro pinakamasadya sir dahil once nga naga-harvest ka gon habang gabuo ka baga imo nga mga ganatanom hay grabe do imong kalipay nga haragot ado bunga it amon nga pinag huguran. Hinikayat din nila ang bawat pamilyang magtanim dahil sa mga benepisyo nitong maibibigay lalo na sa ating kalusugan. Ako niya bidin sa mga gusto man magpananom hay di niya gusto ko gid nga i-encourage ro kada kunta pumuguyo kada panimagay hay magtanom kita bangod niya kon magsalig kita sa tindahan hay medyo kung may kwarta hay paalin kun uwa. So manami i-encourage ko kita dahil nga kun kamo mismo gatanom ko inyong mga tanom mapili pa ninyo inyong pagkaon ag hindi ka mo magkalisod sa pag-uso it mga gulay dahil nga duyon gid abero kinahanglanon adlaw-adlaw. So, dahil gid nga ni gina-encourage gid namon ro kada panimagay nga magtanom kita it gulay sa aton nga palibot it aton nga within sa aton nga palibot it atong panimagay dahil na nga every time nga kinahanglanon naton dugulay hay makabuog at kita makapuksi at kita ag duyon hay for free waon kita gabakal so makales kita sa aton nga mga gasto sa atong panimagay makales kita diun kita mag need nga magbakal it gulay tungod may aton kita mismo sa aton nga panimagay nami gid akon may sarili kita nga gulayan sa aton nga nga aton nga panimagay. Sa loob ng mahigit 30 taon sa bukid, marami silang natutunang aral na hindi matatagpuan sa mga aklat. Ang bawat pagsubok, kabiguan at tagumpay ay naging bahagi ng kanilang paghubog bilang mga magsasaka at bilang mga magulang. Higit sa lahat, natutunan nilang ang pagsasaka ay hindi lamang nangangailangan ng kaalaman kundi ng sipag, disiplina at pananampalataya. Pero akon nga ma-share nga lesson sa aton nga mga viewers hay imauro kung kita gatanom it gulay hay may mabaho nga benefit sa aton nga gawas kita gid mismo ro mabenepisyohan nga nagatanom dahil makatao katon dait maka-prevent it mga bagatian ag sambilog pa karon kun do sobra hay pwede naton nga ibaligya sa market para nga ibakag man it aton nga mga pagkinahangan. Sa almost 30 years namon sir nga pag dahil nga tanom hay dahil nga abo gid mga na learn namon ag kami abi sir hay wa namon gin eskwela hero agriculture kundi base yata sa amon sir nga mga experience
ginakumpare ko pero do gagamit yung mga synthetic ag wag gagamit synthetic. So kami karon hay mabaho gid ra nga amon ba nga na-learn sa pagpananom dahil nga makarat agali ro do klase tanom nga dapat nga imong itanom. Ngani hay do yung nagpasalamat man gid kami nga sa sinay pero pagpananom namon sir nga guided man ato nya Ginoo. Mahirap ang buhay ng isang magsasaka. Habang ang iba ay naghahanap ng lilim, sila ay nananatili sa ilalim ng araw. Habang ang iba naman ay nagpapahinga, sila ay patuloy na nag-aalaga ng kanilang mga pananim. Tulad ni Rodely at Eliezer Dominguez, mahirap man kung iisipin ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, mayaman naman daw sila sa gulay. Ito ang kwento ng mga magsasakang tahimik na bayani ng ating hapag. Kwentong nararapat lamang nating kilalanin at ipagmalaki.